Kumuha naman tayo ng iba pang update. Sa Zamboanga, nandun din si Jiggy Manicad. Jiggy, ano yung latest dyan? Makikanikas na nga lamang ay dalawa pang hostage o mga human shield itong lumabas ng Lustre Street. Ito yung binabakpak ng mga sundalo na area kung saan nagkakampo itong mga miyembro ng MNLF. At itong dalawang kalalakihan na ito ay initially nakala na may dalang bomba dahil may daladalang backpack ang mga ito. At paglabas ay dito lamang sila nakausap ng maayos at nakumpirma nga na mga sigilyan. Itong dalawang residente na ito ay yung isa sa kanila may tama sa balikat at ikinuwento nga niya na talagang human shield out silang lahat doon sa tuwing magigipit, sa tuwing magkakaroon ng bakbakan ay sila talagang pinangasasangga sa mga miyembro ng MNLF. Ang mas kawawa daw, Maki, yung mga bata doon at mga babae, yung mga bata at babae doon na naroroon sa lugar. Kaya ito yung inaalala niya, bagamat ligtas na sila, inaalala niya yung mga naiwan nilang kasamahan dito sa barangay Santa Catalina. So kagad na dinala ng ambulansya ng Red Cross yung isa sa mga hostage dahil may tama siya ng bala sa kanyang balikat. Yung t-shirt nga niya, nakita namin, butas pa eh. Sa kabutiang palad, hindi masyadong dumudugo yung kanyang sugat. At itong lugar ng Barangay Santa Catalina hanggang sa mga sandaling ito ay may bago na namang sunog. Napakalaking ditong area na nasusunog ulit at maitim na usok ang nanggagaling mula dito sa naturang barangay. So ito pa rin sa ngayon ang sentro ng bakbakan dito sa area at ongoing pa rin yung military operation hanggang sa mga sandali ito, Maki. Jiggy, yung nakikita kasi namin ngayon dito at least in our TV screens, recorded earlier, ibig sabihin kuha kanina, pero may mga sugatan na sundalo. So, can you tell us something about that? Oo, merong in-evacuate na isang sundalo na ang nangyari ata dito ay parang may shrapnel na tumama. So, hindi pa matiyak kung anong klase yung sa nagmula yung shrapnel na yon. Yung pinupwestuhan pati kasi namin, talagang pader lang yung nagpo-protekta sa amin mula doon sa mga sniper na nagpapaputok. So, yun yung isa sa mga nangyari kanina na meron ng sundalo na sugatan na in-evacuate at tinamaan ng shrapnel. Medyo maigpit kasi yung military sa kumbaga kung tatanungin namin na magano kami ng interview, hindi muna basta-basta pinapayagan. Kaya't yun lamang yung impormasyon na hawak namin sa mga sundalo ito. At this point, Jiggy, may nakuha na ba kayong balita tungkol sa pagpunta ni Pangulong Aquino sa Zamboanga City? Oo, Kalina, nagkaroon ng press con si Pangulong Aquino dito sa may Naval Forces Western Mindanao Command. At sinabi nga niya na may mga negosasyong nangyayari at yung mga apektado ay magpapatid sila ng tulong. Kasi may isang reporter doon na yung palang bahay niya mismo talaga nasunog doon. So yun yung ipinangako ng Pangulo. At isa sa mga nabanggit niya, parang may paniwatig siya na parang conflicting yung statement ni Chairman Nurmiswari dahil bagamat sinasabi ni Miswari na parang yung mga commander, yung nakakalam, bakit hindi raw daw siya the first place tumutulong din sa pagpapahupa nitong problema. Okay, maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad.